Hi guys! Welcome back again to my channel at kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At bago tayo magsimula ay pwede kang sumali sa my Gcash giveaway ko. Mag-comment ka lang dyan at i-PM mo na ako sa my Facebook page ko para maisali na kita. At for today's video nga ay kung nakikita nyo na sa may thumbnail ay may i-review na naman tayong panibagong loan application. So, itong loan application na to is kusang nagpakita sa akin at na-curious ako dahil ang ganda ng platform niya. So, kung kayo nakikita nyo na itong loan application na to is huwag nyo munang susubukan. Lagi muna kayong manood ng mga loan application na review para malaman nyo kung legit or hindi. So, ayun na, simulan na natin. At dito nga is, pwede ka makapag-loan ng up to 50,000 pesos. Ang laki. Na meron ding 0.05% interest per day. Meron din tong 4.9 na ratings. At pwedeng bayaran up to 180 days. Hanggang 6 na buwan mong pwedeng bayaran. Isang ID lang din ang kailangan. At pwede mo daw ma-receive ang ilo-loan mo papunta sa Gcash account mo. Pero wag nyo munang i-install dahil lang sa mga gagandang ipinapakita nila. Subukan muna natin syempre. At ang loan application nga pala na to ay ang Gold Packet. So yan, nai-install ko na. Ito ang makikita nyo sa my homepage. At nakalagay nga dito is fast audit process and only one ID required. At nakalagay dito is SEC registered sila sa AMLC. Mamaya i-check din natin kung legit nga ba na sila ay nakaregistered sa mga to. So, huwag na nating patagalin, umpisahan na natin at kilatisin natin kung maganda nga ba talaga itong pag-loanan. So, syempre, ilalagay muna ang, phone number at verification code. Laging i-click itong circle sa baba, katunayan na umagri tayo sa kanilang privacy policy. At click sign up or sign in. At pagkayari nating mag-sign up is, eto na ulit ang lalabas. So, huwag na natin patagalin. Click apply now agad. At eto ang mga recommended ID type nila. Driving license, PRC, SSS, passport, postal, at UMID ID. So, dito kiniklik ko yung other options. Ay, wala namang lumalabas. Kaya, pipili na ako ng isa dito. So, eto, meron silang demonstration kung paano mo pipicturean yung ID. Kailangan malinaw. At next, ayan, kung sanang lumabas yung info dun sa my ID na pinicturean ko. At ayun, confirm and submit na. So next dito is demonstration na, ayan, yung magpipicture ka na, liveness detection. At pagka nakaganyan, naka-green na, ibig sabihin is okay na agad. Dito, in fairness, ang bilis ng kanilang liveness detection. At next na is, eto na, meron ditong 4 na sasagutan. So, itong una is identity information. Ito yung mga kailangan nating ilagay. Education, marital state, number of credit cards. Dito, pag wala namang credit card is 0 lang ang pipiliin. Tapos, email, gender, residential address. May pamimilian lang kayo dito. At sa may loan purpose, ayan, may mamimili kayo yon. Pipili lang kayo dito. So, ilalagay ko na lang din dyan. Tapos, address details. At pag after na to, save na. Next naman is work information. Mukhang ang bilis nating matatapos dito. Ayan na, company name, ilalagay mo lang dito. Company address, pipiliin mo lang din. At company phone number. So, dito, kailangan is meron ka ding ilagay. At profession, mamimili ka lang din dito. Work experience, gano'n ka nakatagal dyan sa may trabaho mo, monthly salary, magkano yung sinasahod mo, address details ng kumpanya nyo, at payday, so tuwing kailan ka sumasahod. At next is, isa-save ko na to. So dito sa may profession, pwede ang OFW at unemployed. Okay, so next na is contact references. So dito kailangan nila ng 5, ang dami. So, kailangan pagka kayo ay mag-a-apply ng loan is marami kayo talagang contact references. Kasi, yung iba dito is madami talagang hinihingi. Kailangan ng 5. So, ayan, maglalagay na ako dito at isasubmit ko na. At last na, ayan, withdrawal information na agad. So, ito, please select the most convenient way for you to withdraw. So, meron nga pamimilian na e-wallet at bank. Dito sa may e-wallet, So, e-wallet, pwedeng Gcash, Coins, PayMaya at Grab
Pay. Yan. Pagka naman sa may bank, ayan, pipili ka lang dyan ng banko mo. Ilalagay mo yung first name, middle name, last name, bank account, at repeat bank account number. Yon. So, pagka e-wallet naman, ayan, lalagay mo lang din yung first name, middle name, at last name na makikita sa may GCash mo. Tapos, e-wallet account. So, yung number ilalagay na dito at uulitin lang din. So, eto daw yung magiging recipient ng loan. Kaya, kailangan is tama ang ilalagay. So, ayun na, submit na. At eto na agad, OMG. Nakita ko na. Hala. So, dito, ang nakalagay is approve ako ng 3,000 pesos. At ang loan term is 121 days. At dito, nakalagay na in detailed ang interest, service fee, other fee, at amount received. So, dito nakakaloka kasi 3,000 yung na-aprobahan sa akin. Ang interest is good thing. Walang interest, OMG. Tapos, other fee, wala din, 0. Pero, ang service fee ay, saan kaya itong service fee na to? Kasi dito nakakapagtaka eh, no? Ayan, magsasagot ka lang tapos meron ng service fee na napakalaki. Kasi ang makakaltas lang naman sa may 3,000 na inaprubahan sa akin is 1,140. At ang amount na marireceive ko lang is 1,860. Napakalaki naman, grabe. So dito, mangungutang ka na, mababaon ka pa sa loan. Ayan, lalo ka pang mababaon, kaya lagi nyo talagang titingnan muna, kilatisin nyo, basahin nyo lahat ng loan agreements or yung mga privacy policy nila para malinawan kayo sa lahat-lahat. Huwag kayong agad-agad sumusubok sa mga ganitong klaseng loan application. So, dito is 2 installments naman. So, 2 buwan babayaran. Yung unang babayaran is 2,970. Tapos, ang pangalawang pagbabayad is 30 pesos na lang. Pagka daw nabayaran yung unang installment is hindi mo na babayaran yung pangalawang pagbabayad mo, which is 30 pesos. So, ayun, di ba? Nakakaloka talaga. Ang marireceive lang is 1,860 pero ang loan is 3,000 pesos. So, dito meron ding nakalagay sa baba na loan agreement. So, check natin. Ayan. So, dito, kiklik ko muna ang loan agreement at ayan. So, dito ang monthly interest rate kasi is 1.5% equivalent to an annual interest rate of 18%. Napakalaki ng interest. At dito is meron pang 2% na late fee pagka hindi agad nakabayad. So, ayun. Ang masasabi ko lang is big no ako dito sa may gold packet na to. At chinek ko itong loan provider at saka yung name ng loan nila is hindi legit na naka-register sa may SEC at AMLC. So, ayun, hindi ko nahagilap ang pangalan nila doon kaya talagang hindi ito legit. So, itong video na to is for awareness na din na huwag kayong basta-bastang maglo-loan. Kahit na super nangangailangan kayo, make sure na basahin nyo muna yung mga reviews about sa my loan application at huwag kayong magpapadalos-dalos na agree ng agree sa mga loan application para hindi kayo mapahamak at mapasubo sa sobrang laki ng interest. So, yun lang. Kung may gusto pa kayong loan na ipapa-review is i-comment nyo lang dyan or i-PM nyo ko at re-review natin yun. So, yun lang. Thank you for watching.